Kabanata 451. Bakit hindi? Sumimangot si Lito at parang may harang sa kanyang puso. Ayaw naming ibenta, kaya di namin ibenta. Umalis ka na agad. Yung mga pumupunta sa tindahan natin, mayaman man o maharlika. Tumayo ka dito ay nakakaapekto sa imahe namin. Sinimulan siyang itaboy ng manager na may naiinis na tingin. Tinuro niya ang bag na nasa kamay ni Lara. Pag-aari ng bansa ang ganoong uri ng basura. Dapat pumunta doon ang mga tulad mo. Sina Lara at Chenner ay parehong nakaramdam ng kaunting awkward. Lito, bakit hindi tayo umalis? Hinawakan ni Lara ang kamay ni Lito at mahinang sinabi. Medyo namumula ang mata niya at malapit na siyang umiyak. Hindi gumalaw si Lito, at bahagyang nagdilim ang kanyang mukha. Tahimik na ngumiti si Mondo. Oras na para mag-perform. Tumayo siya at mayabang na sinabi, Manager, kasama namin ang nakababatang kapatid na ito. Madalas na dinadala ni Mondo ang kanyang kasintahan upang mamili, kaya pamilyar sa kanya ang manager. Agad na nagningning ang mga mata ng manager ng tindahan, na nagpapakita ng karaniwang ngiti. Kaya pala kasama mo si Mr. Wei. Hindi ko ine-expect na ganoon pala siya ka-approachable at may ganoong klaseng kaibigan. Dahil dito, naging komportable si Mondo. Pinuri niya si Mondo at minamaliit si Lito. Jing, masaya ako ngayon. Pwede kang pumili ng kahit anong damit na gusto mo. Ako ang may pananagutan sa pagbabayad ng bill. Inilagay ni Mondo ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang at malakas na sinabi. Sinadya pa niyang sumulyap kay Lito. Nang makitang hindi umimik si Lito, naisip ni Mondo na nataman siya at inabot niya ang kanyang balikat upang tapikin ang kanyang balikat. Anak, hindi mo kasalanan ang maging mahirap, pero kasalanan mo ang pumunta sa ganitong lugar para magpakitang gilas. Pagkatapos noon, lumakad si Mondo kay Lara at unang pinagnanasaan ang kanyang kagandahan. Then she said with a smile, Beauty, alin ang gusto mo? I'll buy it for you. Hindi na kailangan. Pinandilatan siya ni Lara nang may pagkasuklam at diretsyong tumanggi sa kanya. Hehe, beauty is a beauty. Mas masarap magalit. Itinuring ni Mondo si Lito bilang hangin, patuloy na tinutokso si Lara, at sa wakas ay hinawakan ang kanyang palso. Beauty, ang kinis ng balat mo. Nang matapos siyang magsalita, ang malamig na boses ni Lito ay dumating, bitawan mo siya. Umalis ka sa harap ko, o hindi ako magiging magalang. Anak, bakit ang yabang mo? Kung hindi dahil sa akin, matagal ka nang pinalayas. Si Mondo ay mataas at makapangyarihan. Sinabi niya kay Lara, hindi maganda ang ganitong klaseng talunan. Kung itatapon mo siya, sundin mo lang ako. Bibili ako ng kahit anong gusto mo. Hindi. Nasa puso lang ni Lara si Lito. Hindi niya kayang tiisin ang ibang mga lalaki, ngunit hinawakan ang kanyang palso at hindi siya makawala. Sa sumunod na segundo, sinipan ni Lito ang tiyan ni Mondo. Swish! Si Mondo ay nawala sa parehong lugar at lumipad palabas sa isang arko. Nang magkamalay na ang lahat ay bumagsak na siya sa sahig. Natanggal ang isang ngipin niya, at puno ng dugo ang bibig niya. Nagulat lahat ang mga katulong sa tindahan, at mabilis na pumunta ang manager para tulungan siya. Dumura si Mondo ng isang subo ng dugo at nagngangalit. Itinuro niya si Lito at nagmura, Bata, ang lakas ng loob mong saktan ako. Sino ka ba? Kapag sinaktan mo ulit ako, papatayin kita. Nang matapos siyang magsalita, sinampal siya muli ni Lito. Sa pagkakataong ito, ganap na natulala ang lahat. Si Lito ba ay isang baliw? Natigilan din si Mondo. Tinakpan niya ang kanyang mukha at tinitigan si Lito, hindi makapagsalita ng malinaw. Ikaw. Bahagyang ngumiti si Lito. Hindi mo ba hiniling na suntukin kita? I'll satisfy you. Young Master Mondo Wei, huminahon ka. Ako na ang bahala sa bagay na ito. Agad na lumapit ang manager kay Lito at sinabing nang uuyam, humihingi ka agad ng tawad kay Mr. Wei, o tatawagan ko ang mga security guard. Hindi sila magiging magalang sa iyo. Nagkibit balikat si Lito at ngumuso. Anong aso ang tumitingin sa iba? Ikaw. Hindi inaasahan ng manager na magiging ganoon kay tigas ang ulo niya. Mr. Wei, mapusok lang siya. Lumapit sina Chenner at Lara para hikayatin siya. Gusto ni Mondo na ituloy si Lara. Bagamat gusto niyang patayin si Lito, ayaw niyang mawala ang kanyang grasya sa oras na ito. Pwede ko siyang bitawan, pero kailangan mong makipag-date sa akin. Kung hindi, sa lakas ng Wei family, ilang minuto lang ay mawawala na siya sa mundong ito. Masama ang ekspresyon ni Mondo Wei habang siya ay nagbabanta ng masama. Sumimangot din ang manager. Miss, ang ganda-ganda mo. Bakit mo sinusundan ang talunan at dapat si Mr. Wei? Hindi naman mayaman. Nasa iyo na lahat ng gusto mo.
Kahit mamahaling sasakyan, kayang-kaya niya, kahit ilang palda. Itinuro ni Mondo ang palda sa bintana at sinabing, gusto ko ang palda na iyon. Para sa babaeng ito. Pagkatapos noon, binigyan niya ng mapanuksong tingin si Lito. Agad na sumikat sa tuwa ang manager ng tindahan. Ang turnover ng buwang ito ay tataas ng husto. Agad niyang sinabi sa katulong sa tindahan, ano pa ang hinihintay mo? Bilasan mo na at balutin mo ang palda. Sinulyapan ng shop assistant kay Lito, nag-alinlangan saglit, at pagkatapos ay sinabi, pero manager, may panuntunan sa tindahan na maaari kang pumili muna dito. Itong Ginoo ang unang humingi nito. Agad na sinampal ng manager ang batang babae. Walang isip ka ba? Tignan mo siya. Mukha ba siyang kayang bumili ng palda na nagkakahalaga ng hundreds of thousands? Kung kaya ko, ano sa tingin mo? Biglang nagsalita si Lito. Haha, kung kaya mo, kakainin ko itong pares ng maong. Naiinis na ngumuso ang manager. Kinuha ni Lito ang isang bank card at ibinigay ito sa shop assistant. Pumunta at i-swipe ang card. Gayun din, i-pack up ang lahat ng pinakabagong mga estilo ng lahat ng damit ng kababaihan sa iyong tindahan, ayon sa figure ng aking kasintahan. Sa sandaling sinabi niya iyon, hindi lamang si Mondo at ang manager ng tindahan, kundi pati na rin ang mga nakapaligid na katulong sa tindahan ay tumawa. Baliw ba ang lalaking ito? Ibig sabihin, ang pinakabagong modelo ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Paano ito kakayanin ng isang taunan? Sa tingin ko gusto lang niyang magpahangin. Pinag-uusapan ito ng mga tao ng may paghamak. Hindi alam ng shop assistant na may hawak ng bank card kung ano ang gagawin. Tawa ng tawa ang store manager na halos mapaiyak na siya. Bilasan mo at i-swipe mo ang card. Gusto kong makita kung magkano ang pera nitong card. Ang katulong sa tindahan ay nag-alinlangan sandali, at sa kanyang puso, nagsimula siyang pawisan para kay Lito. Matapos ayusin ang lahat ng damit. Sir, ang mga damit na ito ay nagkakahalaga ng 3,060,000. Gusto mo bang bayaran ang credit card? Tumango si Lito. Gawin natin. Sa oras na ito, sina Josh, Mondo, at ang manager ay tuwang-tuwa, naghihintay na makitang mapahiya si Lito. 3,000,000. Hehe, wala man lang siguro siyang 30,000 sa kanya. Gayunpaman. Swipe. Nagawa ko na. Isang magandang mekanikal na boses ng babae ang tumunog. Pati ang shop assistant na nag-swipe ng card ay natigilan din. Hindi niya akalain na mahigit 3,000,000 pala talaga ang card. Si Mondo at ang iba pa, na naghihintay na tumawa sa kanya, ay natigilan na parang tinamaan ng kidlat. Paano na? Tumingin si Lito sa manager ng tindahan at nginisyan. Ang sabi mo kanina, kainin mo yung jeans mo. Nagilty ang manager at saka ngumuso. Boy, anong ipinagmamalaki mo? Tingin ko ay ninakaw mo ang card na ito. Walang sabi-sabi, kinuha ni Lito ang kanyang mobile phone at tinawagan si Elderly. Sinabi niya kay Elderly ang tungkol sa sitwasyon, at si Elderly ay pinagpawisan ng malamig. Lito, haharapin ko ng maayos ang bagay na ito. Mangyaring maghintay ng ilang sandali. Maya-maya, dumating ang isang medyo may edad na lalaki na nakasuot ng mamahaling suit. Boss Leo. Agad namang lumapit sa kanya ang manager ng tindahan at ngumiti ng papuri. Si Ginoong Leo ang punong ehekutibo ng tatak na ito sa Jiangnan District. Sino si Mr. Argel? Hindi pinansin ni Mr. Leo ang masigasig na manager, tumingin sa tindahan, at seryosong nagtanong. Agad na naunawaan ni Lito na ang taong ito ay dapat na tinawag ni Elderly. Tumayo siya at sinabing, ako nga. Oh, Mr. Argel, pasensya na hindi kita tinanggap. Nang makita siya ni Pangulong Leo, agad siyang naging magalang at nagmadaling lumapit para makipagkamay kay Lito. At the same time, gulat na gulat siya. Matapos makatanggap ng tawag mula kay Elderly, sinabi ni Elderly na ang kanyang tatak ay nasaktan ng husto, at maging si Elderly ay labis na natakot dito. Noong una ay naisip niya na siya ay isang malaking shot sa mundo ng negosyo. Hindi bababasa siya ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hindi niya inaasahan na isa siyang ordinaryong binata. Nang makita ang eksenang ito, agad na namula ang mukha ng manager. Hindi siyentipiko para kay Ginoong Leo ang pagiging magalang sa taunan na ito. Ang sumunod na pangungusap ni Lito ay nabigla sa kanya kaya hindi siya makapagsalita. Boss Leo, 100 million. Kukunin ko ang tindahan mo. Nagsalita si Lito nang walang pakialam. Si Boss Leo ay hindi nang ahas na sumuway. Bukod dito, hindi isang kawalan na bilhin ang tindahang ito na may 100 milyon. Sure. Syempre. Now, this shop belongs to you. Paulit-ulit na tumango si Pangulong Leo. Tumingin si Lito kina Lara at Chenner. Pumunta kayong dalawa at tingnan ninyo.
Kunin ninyo ang anumang gusto ninyo. Si Chenner ay pabaya. Agad siyang natuwa at hinayla si Lara para pumili ng damit. Tiningnan sila ni Jing Tang ng may inggit, selos, at puot. Mahal, gusto ko ring pumili ng kahit anong gusto ko. Takot na takot siya kay Mondo. Si Mondo, na hindi naging panatag, ay galit na galit kaya sinampal niya si Jing. Hindi mo ba alam kung anong klase kang tao? Hindi ka kontento sa paggastos mo sa akin ng napakaraming pera. Umalis ka dito. Tinakpan ni Jing ang kanyang mukha at tumakas na may masamang tingin. Tinitigan niya si Lito na may malungkot na mukha, na sana ay mapatay niya ito gamit ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, lumingon ang tingin ni Lito at dumapo sa manager ng tindahan. Napakunot noo ang sulok ng kanyang bibig. You're looking down on me. You can leave now. Napatingin siya sa munting tindera na tumulong sa kanya. Itinalaga kita bilang bagong manager. Nang marinig ito, napasigaw ang nasa katanghaliang gulang na babae at mukhang miserable. Napaupo siya sa sahig na may panghihinayang sa kanyang puso. Ang maliit na batang babae na napromote ay flattered. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga kulay rosas na bituin, at labis niyang hinangaan si Lito. Pagkaraan ng ilang sandali, naglakad sina Chenner at Lara para pumunta sa cashier na may maraming magagandang damit sa kanilang mga bisig. Nang makita ito ng mga katulong sa tindahan, agad silang sumugod at masiglang nag-impake para sa kanila. Nang makita ang eksenang ito, napangiti si Lito. Para sa mga taong snob, ang pinakamahusay na paraan ay upang isara sila sa pera. Kung nagpakita ka ng sapat na kayamanan at lakas, papagalitin ka nila sa pagiging mabangis, pagkatapos ay gagawin nila ang kanilang makakaya upang dilaan ka, at gagawin din nila ang kanilang makakaya upang aliwin ka. Tumingin si Lito kina John Wei at Mondo Wei nang may pag-iinis. Master Wei, may gusto ka bang damit? Ibibigay ko sayo ng libre. Sa akin, isang patak lang sa balde. Malungkot ang kanilang mga mukha, ngunit hindi sila makapagsalita. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang buong Wei family ay walang ganoong kalakas na kakayahan sa pananalapi na kayang bayaran ang 100 milyon. Kabanata 452. Ang pamilya Argel. Gamit ang isang tungkod sa isang kamay, hinampis ni Dante ang mesa gamit ang isa pa. Ngayon lang, dumating ang doktor at sinabi sa kanya na ang panlabas na pinsala ni Yamong ay maaaring gumaling, ngunit ang kanyang mga kalamnan at buto ay malubhang nasugatan. Natatakot siya na hindi niya maituloy ang pagsasanay sa martial arts. Si Lito, ang hindi karapat-dapat na anak na iyon, ay talagang sinira ang aking apo. Gusto kong pagbayaran niya ang halaga. Kinuha niya ang cellphone niya at nag-dial ng number. Excuse me, Master Josh Shangguan ba? Ang saloobin ni Dante ay agad na naging lubhang magalang. Josh Shangguan, he said proudly, so si Lolo Dante. Anong problema? Napabuntong hininga si Dante. Master, may nangyari kay Yamong at nasugatan siya ng husto. Sabi ng doktor hindi na siya marunong mag-martial arts. Ano? Si Josh ay bigla siyang nagtaas ng boses at galit na sinabi, sino ang nanakit sa mahal kong disipulo? To tell you the truth, this man is a descendant of a collateral branch of the Argel family. Hindi ko alam kung saan niya natutunan ang kung fu niya. Hindi lang niya sinaktan si Yamong, pero hindi ka rin niya sineryoso. Napakayabang niya. Nagdagdag ng panggatong si Dante sa apoy. Si Josh ay ngumuso. Siya ay isang junior lamang. Pupunta ako sa Ningyo sa loob ng 2 araw upang ipaghiganti ang aking alagad. Sabihin sa taong iyon na hintayin ang kanyang kamatayan. Pagkatapos ibaba ang telepono, lumitaw ang isang malungkot na ngiti sa gilid ng bibig ni Dante. Muli niyang tinawagan si Lino Argel. Lino, binugbog ng iyong anak ang apo ko hanggang sa mabaliw. Ang kanyang master, si Josh Shangguan, ang pinakamataas na master sa Ning Province. Gusto kong ipaghiganti si Yamong, hintayin mo lang na kunin ang kanyang bangkay. Nang marinig ito, lubos na nagbago ang mukha ni Lino. Hindi. Huwag mong sasaktan si Lito. Kaya kitang gantihan. Basta huwag mong sasaktan ang anak ko. Saglit na nag-isip si Dante at nagsabi, bueno, maaari mo akong bigyan ng 200 milyon. Hihilingin ko kay Josh na iligtas ang buhay ng iyong anak sa loob ng 3 araw. 200 milyon. Ako. Wala akong ganyang kalaking pera. Walang magawang sabi ni Lino. Haha, kung hindi mo mailabas, hintayin mo na lang kunin ang bangkay ng anak mo. Ngumisi si Dante at direktang ibinaba ang telepono. Umalis sa mall sina Lito, Lara, at Chenner. Nag-hello si John Wei at umalis na may kahihiyan. Pagkatapos pauwiin ang 2 babae, biglang tumunog ang cellphone ni Lito. Uy, si Lito ba ito? Sa kabilang banda ay ang maingat na boses ng isang medyo may edad na lalaki. Tumango si Lito. Oo, ako nga. Sino ka? Nakahinga ng maluwag ang lalaki.
I'm Director Zhang of the hospital. Nakita kong pinagaling mo ng sarili kong mga mata si Mr. Reynolds last time. I'm very impressed with you. Sabihin mo lang ang gusto mong sabihin. Alam ni Lito na hindi siya hinahanap ng kabilang partido para lang purihin siya. Umubo si Director Zhang at sinabing, here's the thing. I have something to ask you. Ang aming ospital ay nagpagamot ng isang pasyente. Ang sakit ay kakaiba. Lahat ng mga eksperto ay nalilito. Hindi ko alam kung makakarating si Mr. Argel. Sa ngalan ng ospital, nagpapasalamat ako sa iyo. Ang mga salita ng kabilang partido ay walang kapantay na magalang. Bukod dito, ito ay tungkol sa pagliligtas ng mga buhay. Nadama ni Lito na kapag tumanggi siya, ito ay masyadong malamig ang dugo. Okay, libre ko ngayon. Punta na ako. Sumang-ayon lang si Lito. Tuwang-tuwa si Direk Zhang. Ang galing. Salamat. Maraming salamat. Pagkatapos magbigay ng ilang mga tagubilin sa kanyang kapatid na babae, pumunta si Lito sa ospital. Sa oras na ito, ang emergency room ng ospital ay magulo. Ang mga eksperto ay nasa isang bilog, pawis na pawis. Wala silang magawa. Isang lalaking nasa edad 50 ay nakahiga sa kama ng ospital na may atay ng baboy na lilang mukha. Napabuga siya ng hangin. Katabi niya ang isang binata na nakasot na mukhang sekretarya. Sabik na sabik siya. Doktor, matagal mo na itong sinusuri. Bilasan mo at iligtas mo siya. Sabik na sabik si Secretary Song kaya pinagpapawisan siya. Let me remind you that Mr. Liang is not an ordinary person. Kapag may nangyari sa kanya sa ospital nyo, siguradong masisira niya ang reputasyon mo. Malamig na banta ni Secretary Song. Ito. Gusto kong tumingin ka sa akin. Gusto kitang tingnan. Walang nang ahas na sabihin kung ano ang iniisip nila. Kung tutuusin, kung hindi nila malalaman ang sanhi ng sakit ngayon, mainit na patatas ang pasyente. Kung sila ay nagkamali, ang kanilang propesyonal na karera ay ganap na masisira. Ahem, pwede ko bang itanong kung nandito si Director Zhang? Isang mahinang boses ang dumating. Napatingin ang lahat sa direksyon ng boses at nakita ang isang binata. Lito, nandito ka na. Agad na lumapit si Director Zhang at masayang nagpakilala sa lahat, ito ang munting magic doctor na binanggit ko sa inyo. Matandang Zhang, nagbibiro ka ba? Paano nagkaroon ng gayong batang himalang doktor? Tinitigan ng direktor si Lito at sinabing nakakunot ang noo. Nag-echo naman yung iba, oo, hindi naman pwedeng sinungaling diba? Ang lahat ng naroroon, maliban kay Direktor Zhang, ay hindi pa nakita si Lito na nagligtas ng mga tao. Lahat sila ay nagdududa sa kanyang kakayahan. Sinadya niyang pumunta sa ospital dahil ayaw niyang makinig sa grupo ng mga matitigas ang ulo na ito. Young man, can I ask kung saan ka nag-graduate? Siguradong galing ka sa isang sikat na school sa abroad diba? Sa oras na ito, pansamantalang nagtanong ang isang eksperto. May kislap siyang swerte sa kanyang puso. Posibleng medical genius talaga siya. Hindi pa ako nakakapag-college. Nagkibit balikat si Lito nang walang pakialam. I'm a local medicine practitioner. Natutunan ko ito sa aking master. Ubo-ubo-ubo. Nang marinig ito, naging berde ang mukha ng eksperto. Pinigilan niya ang kanyang paghamak at tinanong, kung gayon ang iyong master ay dapat na isang sikat na doktor, tama? Siya. Hindi siya sikat. Ayon sa kanya, isa siyang doktor ng nayon. Hinimas ni Lito ang kanyang baba habang inaalala ang matanda. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang lahat ng mga eksperto na naruroon ay ganap na itim ang mukha. Binata, hindi mo ba kami niloloko? It's a matter of life and death. Isa ka lang alagad ng isang doktor ng nayon. Anong ginagawa mo dito? Galit na sabi ng eksperto. Sa oras na ito, maging si Direktor Zhang ay nakaramdam ng kaunting kahihiyan. Nakita niya na napagaling ni Lito ang virus, kaya naisip niya na isa siyang super mundane expert. Hindi niya inaasahan na isa lang pala siyang doktor na walang pangalan sa Jiangho. Tila ang huling pagkakataon ay isang bulag na pusa lamang ang nakasalubong ng isang patay na daga. Kung magdadalawang isip ka ng isa pang minuto, mamamatay ang pasyente sa kama. Sumulyap si Lito sa mga eksperto at mahinahong sinabi. Humph, huwag mo kaming takutin. Hindi kami naniniwala sa mga salita ng isang gumagala na doktor. Isang grupo ng mga eksperto ang nanunuya. Sa sandaling ito, isang magandang figure ang lumakad na may nagmamadaling hakbang. Anong nangyari? Ito ay isang napakabata na babae na may maisla na mga tampok ng mukha at isang matangkad na figure. Ang kanyang puting suit ay nakakabit sa kanyang katanji tanging kurba, na nagpapakita ng kanyang mahaba at magagandang binti. Nakabalot siya ng kaakit-akit na itim na medyas, na sobrang kapansin-pansin. Dr. Cheng, napakabuti mong bumalik.
Nang makita ng mga eksperto ang dalaga, lahat sila ay tuwang-tuwa na parang nakakita sila ng pag-asa. Ang pangalan ng babae ay Daisy Cheng, 22 taong gulang. Ipinanganak sa isang medikal na pamilya, siya ay isang henyo sa medisina. Sa murang edad, siya ay isang medikal na estudyante sa medical college. Agad na pumunta si Daisy sa kama ng ospital at sinuri ang kondisyon ng pasyente. Bahagya siyang kumunat ang noo. Hindi niya masabi kung anong klaseng sakit iyon. Kabanata 453. Sa sandaling ito, ang instrumento ay biglang naglabas ng nakakatalim na alarma. Nako, nasa emergency ang pasyente. Sigaw ng nurse. Dr. Cheng, may nakikita ka ba? Maingat na tanong sa eksperto. Umiling si Daisy at sumimangot. Wala akong masabi. Sa oras na ito, tumayo si Lito at nagsabi, kaya ko itong gamutin. Tumingin sa kanya si Daisy at natigilan. Sino ito? Siya ay isang roving na doktor. Masungit na sabi ng isang doktor. Sa oras na ito, tumayo si Secretary Song at galit na sinabi, ano ang nangyayari sa iyo? Ang ginoong ito ay nagsabi na maaari itong gamutin. Bakit hindi niya subukan kung hindi mo kaya? Ngumuso ang eksperto at sinabing, kung hahayaan natin siyang gamutin siya, magiging irresponsible ang ospital natin kung may mangyari. Haha, walang mangyayari. Lumakad si Lito sa tabi ng kama na may kalmadong mukha, binuksan ang mga damit ng pasyente, at sinimulang ilapat ang mga karayom. Ngumisi si Daisy. Local medicine. Haha, paano nalulunasan ng local medicine ang mga sakit na hindi man lang ma-detect ng mga instrumentong ito? Sa sandaling ito, kumilos si Lito. Mabilis na tinusok ng pilak na karayom, ang pangunahing acupuncture point sa dibdib at tiyan ng pasyente. Napakabilis nito kaya anino lang ng kanyang mga kamay ang nakikita ng mga tao. Napabuntong hininga ng paghanga ang ilang doktor na may kaunting alam tungkol sa local medicine. Bagay talaga ang binatang ito. Ang ekspertong nanunuya kay Lito kanina ay tumigil din sa pagsasalita. Ngumuso ng masama si Daisy. Let's talk about it after he's cured. Otherwise, what's the point of putting on airs? Sa oras na ito, naiset up na ni Lito ang pagbuo ng karayom. Pinaandar niya ang kanyang genuine chi, at ang mga daloy ng purong genuine chi ay natipon sa kanyang mga daliri. Marahang tinapik ng kanyang daliri ang dulo ng karayom, at nanginginig ang pilak na karayom na parang buhay. Halos sa isang iglap, ang katawan ng pasyente ay nagsimulang maging pula at uminit, at ang ilang itim na malagkit na likido ay umagos mula sa kanyang mga pores. Sa paglabas ng itim na likido, ang mukha ng pasyente ay naging mapula at malusog sa bilis na nakikita ng mata. Maging ang alarm ng instrument ay biglang huminto. Nang tumigil sa panginginig ang dulo ng karayom, iniligpit ni Lito ang pilak na karayom. Sa oras na ito, ang ward ay sobrang tahimik. Ang mga mukha ng mga doktor ay puno ng pagkabigla, at ang kanilang mga mata ay puno ng pagsamba habang nakatingin sila kay Lito. Bagamat hindi nila maintindihan ang ginagawa ni Lito, lahat sila ay mga dalubhasang eksperto. Masasabi nila sa isang sulyap na ang pasyente ay nasa panganib. Sa sandaling lumingon si Lito, nalaman niyang 7 o 8 senior scholar ang nakatingin sa kanya ng nagniningning na mga mata. Anong problema? Pinunasan ni Lito ang kanyang ilong at nalilitong tanong. Binata. Naku, little miracle working doctor. Kanino mo natutunan ang acupuncture technique na ito? Dati ay minamaliit siya ng mga eksperto si Lito, ngunit ngayon ay nakatingin siya sa kanya na para bang tumitingin siya sa isang pambihirang kayamanan. Casual na sumagot si Lito, ang aking master ay isang doktor sa nayon. Umiling ang eksperto. Alam niya na ang ganitong uri ng kasanayan sa acupuncture ay masasabing napakahusay. Paano ito magiging isang bumpkin ng bansa? Gayunpaman, nahulaan din niya na ang kabilang partido ay maaaring isang ermitanyo at ayaw ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Hoy, ang aga mo pa para maging masaya. Hindi pa nagigising ang pasyente. Medyo nalungkot si Daisy. Siya ay palaging ang daughter of destiny. Ito ang unang pagkakataon na siya ay natalo. Gayunpaman, bago niya natapos ang kanyang mga salita, bumukas ang mga mata ng pasyente. Mr. Liang. Mabilis na pumunta ang sekretarya para tulungan ang amo na tumayo. Mukhang nalilito si Jess Liang. May sakit na naman ba ako? Paulit-ulit na tumango ang sekretarya. Ito ang munting magic doctor na nagligtas sa iyo. Tumingin si Jess kay Lito. Nang makita niyang napakabata niya, nagulat siya noong una. Pagkatapos ay tumango siya at sinabing, salamat, munting magic doctor. Iniligtas mo ang buhay ko. Ikinaway ni Lito ang kanyang kamay at sinabing, kung tama ang hula ko, dapat sa sinapupunan ng iyong ina ay inilabas ang iyong karamdaman, hindi ba? At saka, namana rin sa iyo ng iyong mga ninuno ang kakaibang sakit na ito.
Nang marinig ang kanyang mga salita, labis na nabigla si Jess. Nagpatuloy si Lito, hindi lang iyon, ngunit ang sakit na ito ay mas malala. Ito ay aabutin ng halos 10 beses sa isang buhay, at mas madalas. Hanggang sa huling pagkakataon, walang lunas. Masakit ang mamatay. Sa sandaling matapos siyang magsalita, si Jess ay nanginginig na sa pananabik. Munting magic doctor, tama ka sa lahat. Sa nakalipas na 1 o 2 dekada, 1 beses lang ito magkakabisa. Noong nakaraang taon, 2 beses na itong magkasunod. Sa pagkakataong ito, kung hindi dahil sa magic doctor, natatakot ako na sana. Pagkatapos noon, bumangon si Jess sa kama at lumuhad sa harap ni Lito. Munting magic doctor, nakikiusap ako na iligtas mo ang buhay ko. Hanggat kaya kong mabuhay, masasabi mo kung ano ang gusto mo. Ang mga mata ni Jess ay puno ng luha at ang kanyang pagnanais na mabuhay. Siyempre kaya kitang iligtas, at lubos kitang mapapagaling. Mahinahong sabi ni Lito kay Jess. Tuwang-tuwa si Jess na halos wala siyang masabi. Nais niyang mahawakan niya ang hita ni Lito. Tinulungan siyang tumayo ni Lito. Wala akong dinala para gamot kita ngayon. Sa ibang araw na lang natin pag-usapan. Bibigyan ako ng munting magic doctor ng numero ng telepono. Magalang na sabi ni Jess, sa takot na hindi maligaya si Lito. Inilabas muna niya ang kanyang mobile phone at ibinigay kay Lito, at pagkatapos ay kinuha ang kanyang business card. This is my personal business card. I am selling cars. If you need anything, just tell me. I will definitely satisfy you. Ipinasok ni Lito ang kanyang numero ng telepono, tiningnan ang marangyang business card sa kanyang kamay, at direktang inilagay sa kanyang bulsa. Let's talk about this later. Since wala kang problema for the time being, mauna na ako. Kalmado ang ekspresyon ni Lito habang tumalikod at umalis. Natigilan si Jess. Hindi niya inaasahan na magiging kalmado si Lito matapos makita ang kanyang business card. Kung tutuusin, ang salitang, Jess Liang, ay napakahalaga sa mundo ng mga sasakyan. Marahil ito ang maalamat na eksperto. Bamantong hininga siya ng tame time. Sa sandaling lumabas si Lito sa ward, hinabol siya ni Daisy. Sandali lang. Huminto si Lito at tumingin sa kanya. Anong problema? Well, give me your phone number. Matigas ang kanyang mukha, ngunit medyo namumula ang kanyang pisngi. Ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na si Daisy ay nagkusa na humingi ng numero ng mobile phone ng isang lalaki. Dati, laging lalaki ang humahabol sa kanya. Pinunasan ni Lito ang kanyang ilong. Anong ginagawa mo? Nahulog ka ba sa akin? Bah! Mangarap ka. Lalong namula ang mukha ni Daisy at dumura siya ng malakas. Mayroon akong ilang medikal na tanong para sa iyo. Napangiti si Lito ng nakakaloko. Di ba sabi mo na marunong lang akong magpahangin? Hoy, ang laking tao mo. Huwag mo ngang maliitin. Nagpout si Daisy, mukhang medyo naagrabyado. Gayunpaman, masasabi ni Lito na walang ibang iniisip si Daisy. Talagang mahal niya ang medisina at gusto niyang pag-aralan ito. Huwag kang magalit. Ibigay mo sa akin ang phone mo. Iniunat ni Lito ang kanyang kamay. Ngumiti si Daisy at agad na kinuha ang kanyang mobile phone at inilagay sa kamay ni Lito. Ipinasok ni Lito ang kanyang cellphone at ibinalik ito kay Daisy. Nang makitang aalis na si Lito, mabilis na sinabi ni Daisy, Oy, libre ka ba? Ililibre kita sa hapunan. Hindi siya interesado kay Lito, ngunit curious lang siya sa kanyang acupuncture technique. Hindi na niya hinintay na sabihin ni Lito sa kanya ang totoo. Gayunpaman, sa pagtataka ni Daisy, tinanggihan ni Lito ang kanyang imbitasyon. Wala akong oras. Walang pakialam na sabi ni Lito. Kabanata 454. Nang marinig ang mapagpasyang pagtanggi ni Lito, unti-unting nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Daisy. Ikaw. Sinabi mo lang na wala kang oras. Hindi siya sumuko at nagpasyang magtanong muli. Dr. Daisy Cheng, hindi ba dapat pumunta ka sa Department of Ear? Napangiti si Lito ng nakakaloko. How dare you mock me? Nang makita siya ni Daisy na pinagtatawanan siya, agad siyang nagalit at iwinagayway ang kanyang maliit na kamao para hampasin siya. Siyempre, hindi niya talaga siya papatulan, pero nagulat pa rin siya. Kinilala siya bilang ang pinakamagandang babae sa ospital, at mas mainit ang kanyang figure. Kahit kumpara sa mga babaeng bituin sa magazine TV, hindi siya mababa. Maraming lalaki ang nagyaya sa kanya. Kung nag-imbite siya ng isang tao sa hapunan, ito ay isang malaking karangalan para sa kabilang partido. Bakit hindi tumugon si Lito? Nagpapanggap siya. Tiyak na nagpapanggap siya. She was playing hard to get at nagkunwaring walang pakialam. Sa katunayan, ginawa niya ito upang maakit ang kanyang atensyon.
Sa pag-iisip nito, medyo naiinis si Daisy kay Lito. Hindi niya inaasahan na bagamat inosente ang itsura niya, talagang napaka-scheming niya. Hindi alam ni Lito na napakaraming iniisip ni Daisy. Naramdaman na lang niya na medyo naiinis siya. Aalis na ako. Nag-iwan siya ng ilang salita at mabilis na umalis. Tumayo si Daisy sa kinaroroonan niya at nagpout. Humph! I must learn your medical skills. Let's wait and see. Kinabukasan, bumangon si Lito at nakatanggap ng tawag mula sa kanyang ama. Hoy, Lito, saan ka nakatira? Nasa Ning Province ako sa istasyon ng tren. Nagulat si Lito. Dad, bakit ka pumunta sa Ning Province? Ako. Trip ko? Hahaha. Natakot si Lino na mag-alala si Lito, kaya hindi niya sinabi sa kanyang anak na pinagbantaan siya ni Dante. Talaga. Hindi ito lubos na pinaniwalaan ni Lito. May malabo siyang pakiramdam na hindi simple ang mga bagay. Brat, paano ako magsisinungaling sa iyo? I'm here to visit an old friend. Ngumiti si Lino ng mapang-asar. Well, Dad, wait a minute. Sasanduan kita. Napabuntong hininga si Lito. Tila gusto pa rin ng kanyang ama na pagsamahin sila ni Susan. Pagdating nila sa istasyon, mahigpit na yakap ni Lito ang kanyang ama at handa nang sumakay ng taxi papuntang Star Moon Garden. Lito, hindi ako sasama sa inyong mga bata. Nag-book ako ng hotel online bago pumunta dito. Si Lino ay napaka-maalalahanin. Naisip ni Lito na kasama niya ngayon si Lara. Kung makita siya ng kanyang ama, hindi niya maiwasang hindi maintindihan. Okay lang na tumira ang kanyang ama sa isang hotel. Akala niya ay nakapag-book na ang kanyang ama ng isang magandang hotel, ngunit pagdating niya, nalaman niyang isa pala itong napakasamang hotel. May masamang amoy sa kwarto. Malabo ang ilaw, sira ang mga kasangkapan, at walang aircon. Dad, masyadong masama ang kapaligiran dito. Hanap tayo ng iba. Kumunat ang noo ni Lito. Ikinaway ni Lino ang kanyang kamay. Mabuti naman dito. Dito ako titira. Dad, dapat kumita ng malaki ang pharmaceutical factory. Hindi mo kailangang mag-ipon ng pera. Enjoy your life. Walang magawang sabi ni Lito. Nang marinig ito, isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa mga mata ni Lino. Upang makakuha ng 200 milyon, naibenta na niya ang pabrika ng parmasyutiko. Lahat ng mga bagay na kayang gawin ng kanyang pamilya ay naibenta. Wala man lang siyang pera. Hindi sinabi ni Lino ang mga bagay na ito ng malakas. Tinapik lang niya si Lito sa balikat. Sanay na kayong mga kabataan sa magandang buhay. Hindi ako mabubuhay sa ganoong lugar. Gusto pa rin siyang hikayatin ni Lito, ngunit kinaway ni Lino ang kanyang kamay at sinabing, bueno, mag-impake ka muna. Sumama ka sa akin sa pamilyang Su. Sa pagpupumilit ni Lino, bumili muna sila ng maraming prutas at pagkatapos ay pumunta sa bahay ni Susan. Nang makita ni Jeff Su si Lino Argel, halatang tuwang-tuwa siya at mabilis siyang pinapasok sa bahay. Sa kabilang banda, ang mukha ni Winnie ay nagtatampo, at siya ay tila walang pakialam. This is for my sister-in-law. Sabi ng nagtitinda ng prutas, kumain daw siya ng kagandahan at mas gaganda siya. Naglabas si Lito ng isang tumpok ng mga mamahaling imported na prutas. Teka, bakit ang dami mong binili? Masyado kang magalang. Mabilis na kinuha ni Jeffer ang prutas at magalang na sinabi. Humph, konting prutas lang. Magkano kaya ang halaga nito? Inilibot ni Winnie ang kanyang mga mata. Nang marinig ito, medyo napahiya si Lino. Agad siyang ngumiti at sinabing, oo, hindi naman gaanong magastos. Sa katunayan, wala siyang masyadong pera sa kanya. Gumastos siya ng halos 1,000 sa mga prutas na ito, kaya wala siyang masyadong pera sa kanya. Well, Winnie, stop talking. Call Susan and ask her to come back for dinner. Pinandilatan ni Jeff ang kanyang asawa. Ngumuso si Winnie at sinabing, may gagawin daw siya at hindi na siya babalik para kumain. Hindi nagtagal, inilagay ang mga pinggan sa mesa, ngunit lahat sila ay murang mga pagkaing vegetarian. Wala kahit isang ulam ng karne. Malungkot na sinabi ni Jeff, hindi ka ba bumili ng tadyang ng baboy? Bakit hindi mo ito lutuin? Hinatak ni Winnie ang mahabang mukha at sinabing, anong pork ribs ang kinakain mo? You can eat whatever you want. You're not a rich family. Sinisikap ni Lino na ayusin ang mga bagay-bagay. Matandang Su, gusto ko ang mga pagkaing vegetarian. Malusog ako. Ngumisi si Winnie kay Lino. Humph! Nobody ka lang. Pagkatapos ng hapunan, biglang may gagawin si Jeffer at naunang umalis. Tinanong niya si Winnie na aliwin sina Lino at Lito. Sa sandaling umalis si Jeff, sinabi ni Winnie ang kanyang isip. Lino, sinasabi ko sa iyo,
huwag mo nang isipin na patulan ang aming Susan. Hindi ko siya ikakasal kay Lito. Sinabi ni Lino sa magandang boses, ang aking Lito ay isang mabait na bata. Siguradong magiging mabuti siya kay Susan. Hehe, money society na ngayon. Anong silbi ng pagiging mabait? Pwede bang gawing pera? Sumagot si Winnie na may hitsura ng paghamak. Ninatngat ni Lino ang kanyang mga ngipin at sinabing, naghanda ako ng pera para kay Lito, na sapat na para sa kanyang hinaharap na buhay. Nang marinig ito, isang bakas ng kasakiman ang bumungad sa mukha ni Winnie. She rolled her eyes and said, "Why should I trust you? Unless you can buy a substitute car for my daughter." Naisip ni Lino na pumayag si Winnie at agad na tumango. Okay, let's go now. Dad, it's not a big deal. Bakit ka ba nagmamadali? Biglang tumayo si Lito. Mabilis siyang hinaila ni Lino. Boy, huwag ka masyadong magsalita. Nakita ko na ang litrato ni Susan. Napakaganda niya. Kung mapapangasawa mo siya, sisikat ka. Umiling si Lito. Dad, kung gugustuhin ko, mapapangasawa ko ang 100 beses na mas maganda kaysa sa kanya. Inilibot ni Lino ang kanyang mga mata. Halata namang hindi siya naniwala sa sinabi ng anak. Well, don't talk later. Kapag naayos ko na ang bagay na ito, matutuwa ka na. Tinapik ni Lino ang balikat ng kanyang anak at nakangiting sinabi. Hindi nakaimik si Lito, ngunit nakikita ang kanyang ama na napaka-positibo, wala na siyang masabi pa. Border City. Dirdiretsong naglakad si Winnie papunta sa pinakamarangyang tindahan. Sa oras na ito, sumugod din si Susan dahil nabalitaan niyang bibili siya ng kotse para sa kanya. Ngunit nang makita niya si Lito, natigilan siya. Sa pag-iisip sa maringal na pagganap ni Lito sa Emperor KTV, at maging si Master Rolly Fang ay luluhod na sa kanya, ang puso ni Susan ay nanginginig. Nahihiyang inilayo niya ang kanyang mukha at tumingin kay Lino, na nakatayo sa isang tabi. Si Uncle Argel siguro ito. Nice to meet you. Magalang na sabi ni Susan. Si Lino ay lubos na nasiyahan sa kanya nang makita niya na siya ay napakatino kaya't hindi niya maisara ang kanyang bibig. Kabanata 455. Namula ang mukha ni Susan. Sa sandaling nakita niya ang sitwasyon, alam niya kung ano iyon. Siya ay naging masama kay Lito noon, ngunit pagkatapos ng insidente sa KTV kagabi, naramdaman niyang hindi rin ito masama. Nahihiyang tumingin siya kay Lito, nalaman lamang niya na ang ekspresyon nito ay walang malasakit at hindi siya nagpahayag ng kahit ano. Nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pagkabigo. Anak, tingnan mo ang kotseng gusto mo. Mabilis na sinabi ni Winnie kay Susan, at pagkatapos ay hininaan ang kanyang boses. Pumili ng mga mahal at tingnan ang mga ito. Noon pa man ay gusto ni Susan ng itinalagang sasakyan, kaya napakasaya niyang marinig iyon. Lumapit ang isang babaeng trabahador na nakasuot ng propesyonal na suit at nakangiting sinabi, Miss, anong presyo ang gusto mo? Saglit na nag-alinlangan si Susan ngunit hindi ito nagsalita. Umirap si Winnie at sinabing, hindi mahalaga ang presyo. Gusto namin ng bagong kotse. Tumango ang tindera at dinala sila sa isang puting mamahaling sasakyan. Ito ay bago mula sa may tatak, at ito ay napakamahal. Kung ang lahat ng mga pamamaraan ay nakumpleto, ito ay nagkakahalaga lamang ng higit sa 800,000. Si Winnie ay lubos na nasisiyahan sa kotse. Tumango siya at sinabing, not bad. Muli siyang tumingin kay Lino. Medyo nag-alinlangan si Lino. Ito. Medyo mahal di ba? Mahigit 2 milyon lang ang nasa bulsa niya, at gusto pa niyang bumili ng wedding room para sa kanyang anak. Kung bumili siya ng kotse, wala siyang sapat na pera para makabili ng bahay. Nang makita ito, agad na nanlamig ang mukha ni Winnie. Nang makitang hindi tama ang sitwasyon, mabilis na ipinakilala ng tindera ang susunod. Ito rin ang bagong bersyon ng may tatak. Medyo mababa ito sa nauna, ngunit napakataas ng halaga. Nagkakahalaga lamang ito ng 400,000. Nag-aatubili na tumango si Winnie at sinabing, kung gayon, gagawin ng isang ito. Medyo nag-aalangan pa si Lino. Sa kanyang palagay, sapat na para sa humigit kumulang 200,000 kabataan ang pumili ng driver. Hehe, akala mo mahal. Kung wala kang pera, wag mo nang isipin ang anak ko. Umirap si Winnie. Natitiyak niya na walang pera ang pamilya ni Lito. Susan. Sa pagkakataong ito, may sumigaw. Lumapit ang isang gwapong binata. Nakasuot siya ng puting suit na mukhang mahal sa unang tingin, at ngumiti siya kay Susan. Ngumiti din si Susan at sinabing, John Lee, long time no see. Ipinakilala niya kay Winnie, Nay, ito ang kaklase ko sa high school, si John Lee Yapak. Nice to meet you, Auntie. Si John Lee ay nagpakita ng isang magalang na ngiti at iniunat ang kanyang kamay, ipinakita ang sikat na relo sa kanyang palso.
Tumingin si Winnie kay John Lee nang may pagpapahalaga. Tumingin si John Lee kina Lino at Lito. Sino ang dalawang ito? Ordinaryong kaibigan lang sila. Umirap si Winnie. Sa sandaling sinabi niya iyon, hindi nasiyahan si Lino. Gaano man siya kawalang isip, nakikita niya ang ibig sabihin ni Winnie. Anong ibig mong sabihin dito, little sis Winnie? Don't tell me that the marriage between my daughter and my son is not yet settled. Nakakunot ang noo niyang tanong. Ngumuso si Winnie. Hindi mo kayang bumili ng kotseng nagkakahalaga ng 400,000. Paano ko ipapakasal si Susan sa pamilya mo? Ikaw. Galit na galit si Lino. Maya-maya lang ay mabilis na lumabas ang isang mala-manager na lalaki. Yang Master Yapek, dumating na ang sasakyang 911 na in-order mo. Kukuha ako ng magpapaalis nito. 80 million ang presyo. Paano mo babayaran? Buong pagmamalaking inilabas ni John Lee ang isang card at sinabing, eto. Tumango ang manager at yumuko para kunin ang card. Nagliwanag ang mga mata ni Winnie, at agad siyang commendat kay Susan. Si Susan ay may magandang impresyon kay Lito, ngunit ang kanyang pamilya ay hindi kayang bumili ng kotse na nagkakahalaga ng 400,000, kaya agad siyang nagbago ng isip. May isang kasabihan na ang isang lalaki ay ayaw magbigay sa iyo ng pera na nagpapatunay na hindi kanya mahal. Susan, may boyfriend ka na ba? Tanong ni John Lee. Hinabol niya si Susan noong siya ay nasa high school, ngunit tinanggihan siya ni Susan. Umiling si Susan. Wala. Ngumiti si John Lee at sinabing, ano ang tingin mo sa akin? Ang pamilya ko ay nagpapatakbo ng isang construction company, at hindi masama ang kita nitong 2 taon. Ito ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Habang nagsasalita siya, tumingin siya kay Lito ng may paghamak. Kung bibili ako ng kotse para sa aking kasintahan, kakailanganin ko ng hindi bababa sa 1 milyon. Medyo nag-aalangan pa si Susan. Nang marinig niya na kumita siya ng 10 milyon, agad nang ngumiti si Winnie at sinabing, nako, napakagandang lalaki ni John Lee. Kung ang aking Susan ay may ganoong kagandang boyfriend, ito ay kanyang pagpapala. Winnie, you can't do this. Di ba pumayag tayo? Nag-aalalang sabi ni Lino. Inilibot ni Winnie ang kanyang mga mata at nakangising sinabi, ano ang sinabi mo? Sabihin ko sa iyo, imposibleng magkasama si Susan at ang iyong anak. Gusto ng Polaka na kumain ng karne ng sisni. Tumigil ka na sa panaginip. Masyado ka nang lumayo. Si Lino, na noon pa man ay mabait, ay hindi mapigil ang magalit sa oras na ito. Dad, I told you na hindi ko siya gusto. Tinapik ni Lito ang balikat ng kanyang ama at mahinahong nagsalita. Mapait na tiningnan ni Lino ang kanyang anak. Lito, pasensya na. Napabuntong hininga si Lito at muli na sana siyang hikayatin ng biglang may ingay sa direksyon ng pasukan ng tindahan. Nakita nila ang isang grupo ng mga taong nakadamit na naglalakad papasok sa tindahan. Tila isang malaking pagbaril ang darating. Ngunit kilala ni Lito ang mga taong napapaligiran ng karamihan. Ito ay si Jess Liang, na nailigtas sa ospital kahapon. Ito si Jess Liang. Siya ang number 1 ng car dealer. Siya ang may buong kapangyarihan ng higit sa 10 sikat na tatak ng kotse. Maraming tao ang bumulalas, at ang ilan ay naglabas pa ng kanilang mga mobile phone at kinuha na ng litrato si Jess. Agad na pumunta si John Lee at magalang na sinabi kay Jess, Mr. Liang, ako si John Lee Yapok mula sa Shenghui Holding Company. Ang aking ama ay naghapunan kasama mo. Ang dahilan kung bakit niya nasabi iyon ay para magpakitang gilas kay Susa. Mayroon siyang malawak na network ng mga koneksyon. Si Jess ay hindi tumingin kay John Lee. Pagpasok pa lang niya, nakita niya si Lito na nakatayo sa sulok. Mahusay na Dr. Argel. Tuwang-tuwa siya kaya sumugod siya at hinawakan ang kamay ni Lito. Ang nakalahad na kamay ni John Lee ay nanlamig sa hangin. Nang lingunin niya ang eksenang ito, nagulat siya at natigilan. Anong nangyayari? Sina Winnie at Susan ay nagbahagi ng parehong ekspresyon. Dilat ang kanilang mga mata at dilat ang kanilang mga bibig. Divine Doctor, nandito ka ba para bumili ng kotse? Maingat na tanong ni Jess. Si Lito ay nagpakita ng sobrang kalmado sa harap ng pagkabigla ng lahat. Tumango siya at sinabing, tumutingin lang. Hindi mo kailangang pumili. Bibigyan kita. Si Jess ay medyo mapagbigay. Sinabi niya sa tagapamahala, pumunta ka at paalisin mo ang sasakyan na aking pinahahalagahan. Nang marinig ito, ang mga mata ng manager ay biglang lumiit, at ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwala. Gayunpaman, inutusan pa rin niya ang kanyang mga tauhan na pumunta. Pagkalipas ng 5 minuto, dahan-daang lumitaw ang isang sports car sa harap ng lahat. Sa sandaling lumitaw ang kotse, may sumigaw sa eksena. May lumuhad pa at kinuna ng litrato ang sports car mula sa isang anggulo.
Ang grayish-black na carbon fiber na kotse ay may makinis at magagandang linya, na parehong nababaluktot at nangingibabaw, na nagpapaalala nito sa mga tao. The son of the father of a man. Nagkakahalaga ito ng 10 milyon. Wala pang 5 super sports car sa bansa. Kabanata 456. Munting Magic Doctor, nasiyahan ka ba sa kotse na ito? Magalang na tanong ni Jess. Tumango si Lito. Hindi masama. Pagkasabi niya noon, nanlumo ang lahat. Pwede ba yon? Nakuha niya ang isang Son of the Wind ng walang bayad, ngunit siya ay walang malasakit. Nagulat din ang mga tauhan ni Jess. Hindi niya inaasahan na ang isang taong may ganoong kataas na katayuan tulad ni Mr. Liang ay magiging ganoon kagalang sa isang binata. Ang nakakapagtaka pa ay hindi gwapo ang binatang ito at wala man lang aura ng big shot. Walang pakialam si Jess sa mga opinyon ng ibang tao. Hawak ni Lito ang kanyang buhay sa kanyang kamay. Paano siya naging masungit? Kung si Lito ay hindi masaya at hindi handang tretuhin siya, kailangan niyang maghintay sa kamatayan. Munting Magic Doctor, saka ang sakit ko. Inaasahan ito ni Jess. Bahagyang sinabi ni Lito, bukas ng umaga. Ibigay mo sa akin ang address at pupuntahan kita para gamutin. Good. Good. Salamat, Magic Doctor. Tuwang-tuwa si Jess. Kung gayon, ano ang kailangan nating ihanda? Saglit na nag-isip si Lito at sinabing, maghanda ka ng isang malaking bar aisles na kahoy para maligo. Ha! Nang marinig ito, natigilan si Jess. Naisip niya noong una na maghahanda siya ng ilang kagamitang medikal. Isang kahoy na bar aisles. Maligo. Bagamat nakaramdam siya ng matinding pagkalito, hindi siya naglakas loob na magsalita. Pagkatapos ng lahat, si Lito ang tanging pag-asa niya. Maraming salamat, Munting Magic Doctor. Hindi kita iistorbahin. Nang makitang may gagawin si Lito, umalis si Jess kasama ang isang grupo ng mga tao. Sir, ito po ang susi ng sports car. Lumapit ang manager at magalang na ibinigay ang susi ng kotse gamit ang dalawang kamay. Hindi niya pinansin noon si Lito, ngunit pagkatapos ng nangyari ngayon, hindi na niya hinintay na lumuhad at dilaan ang sapatos ni Lito sa takot na masisi siya ni Lito. Kinuha ni Lito ang susi at casual na tumango. Sa oras na ito, ang pinakapangit ay si John Lee. Ang kanyang sasakyan na 911 ay talagang isang magandang kotse, ngunit kumpara sa kanya, ito ay simpleng basura. Pinagsama ang dalawang sasakyan, at kitang-kita kung sino ang mas mahusay. Dumiretso si Lito kay Winnie at malamig na sinabi, Tita, may isang bagay na hindi ko pa nilinaw sa sarili ko. Wala akong nararamdaman para sa iyong anak, at wala akong balak na ituloy siya. Nang marinig ito, namula ang mukha ni Winnie, at ang mukha ni Susan ay puno ng kahihiyan. Lito, nagsasabi ka ba ng totoo? Hindi makapaniwalang tanong ni Lino. Pagkatapos ng lahat, si Susan ay isang napakagandang babae. Tumango si Lito. Dad, hindi ko sinabi sa'yo noon na may girlfriend na ako. Talaga. Puno ng pagtataka ang mukha ni Lino, at pagkatapos ay sinisi niya ang kanyang sarili. Nako, kasalanan ko lahat. Hindi kita tinanong ng malinaw at muntik na kitang tulungan. Humph, isang pamilyang tulad mo, kung makakahanap ka ng girlfriend, ordinaryo lang ang itsura mo. How can you compare with my Susan? Naiinis na sabi ni Winnie. Ngumisi si Lito at hindi nagsalita. Nang makitang hindi nagsasalita si Lito, si Winnie ay lalo pang nakatitiyak na tama ang kanyang nahulaan, kaya napasigaw siya sa pang-aalipusta, I think he's just like you, isn't he? Nang marinig ito, mas maganda ang mood ni Susan at tumawa kasama si John Lee. Lito. Isang kaaya-ayang boses na parang isang Oriole ang dumating. Sinundan ni Lito ang boses at nakitang si Joan Leng iyon. Ngayon, nakasuot siya ng matingkad na dilaw na mahabang palda na may patong-patong na gasa. Umindayog ang kanyang figure habang naglalakad. Ang mahaba niyang itim na buhok ay nakasabit sa kanyang baywang na nagmistulang diwata mula sa langit. Sa ilalim ng nagulat na mga tingin ng karamihan, ngumiti si Joan ng matamis at direktang hinawakan ang braso ni Lito. She looked very intimate, para silang mag-asawa. Gusto sana ni Joan na bumili ng kotse, ngunit nang pumasok siya sa shop, nakita niya si Lito na kinukutya ng maraming tao. Nang hindi nag-iisip, diretso siyang naglakad. Miss Leng. Nakilala ni John Lee si Joan sa isang sulyap at nanlaki ang kanyang mga mata. Sa pang-araw-araw na buhay, ang isang ordinaryong mayamang pangalawang henerasyon na tulad niya ay hindi kwalipikadong maging malapit sa unang binibini ng Jiangnan City. Hello. My name is John Lee Yapak. My family runs a construction company. Agad na iniunat ni John Lee ang kanyang kamay at nakalimutan pa niyang nakatayo sa tabi niya si Susan.
Pagkatapos ng lahat, kumpara kay Miss Leng na ito, si Susan ay parang isang sasakyan kumpara sa mamahaling sasakyan. Kitang-kita kung sino ang mas magaling at kung sino ang mas maganda, sa hitsura man o background ng pamilya. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Joanne. She rolled her eyes and said lazily, "Sorry, my boyfriend is here. I can't shake hands with other men." Nang marinig ito, naramdaman ni John Lee na para siyang tinamaan ng kidlat. Boyfriend. Si Lito kaya ang tinutukoy niya. Sa sandaling ito, ibinato ni Joanne si Lito ng isang mapang-akit na tingin. Tuyong umubo si Lito at ipinulupot ang kanyang mga braso sa kanyang baywang. Nakakainis. Namula si Joanne at sumandal sa mga bisig ni Lito. Ang mahiyain niyang mukha ay nagmukha siyang isang bumpkin ng bansa. Nang makita ito, ang pagtingin ni Susan ay tila isang suntok. Naitim ang mukha ni Winnie sa galit. Kakasabi pa lang niya na hindi siya makakahanap ng magandang girlfriend ng isang maladiwata na dilag ang bumungad sa kanya. Pakiramdam niya ay may hindi nakikitang kamay na humahampas sa kanyang mukha. May narinig ka bang nagsabi na talo ako? Ang malamig at kaakit-akit na mga mata ni Joanne ay bumungad kina Winnie at Susan. Kung ganoon, sino ka sa tingin mo? Scum! O mas masahol ka pa sa basura? Panay ang ngisi niya. Sina Winnie at Susan ay tuluyan ng lumungkot, ngunit hindi sila makalaban. Naramdaman na lang nilang nawala na ang lahat ng mukha nila sa buhay na ito, kaya mabilis silang umalis. Muling tumingin si Joanne kay John Lee at sinabi sa hindi magiliw na tono, "Gusto mong mapalapit sa akin." Habang sinasabi niya iyon ay commendat siya sa mga bodyguard na nakapaligid sa kanya. Dalawang matipunong bodyguard ang lumapit at pinaalis si John Lee palabas na parang namumulot ng manok. Sumulyap si Lito kay Joanne. Hindi niya inaasahan na may ganito pala siyang kabangges. Sino ito? Nagtataka si Joanne kay Lino. Aking tatay, diretsyong sabi ni Lito. Kaya si Uncle. Agad na puno ng ngiti ang mukha ni Joanne. At the same time, lihim niyang pinagsisihan ito. Kung alam niya lang ng mas maaga, hindi siya magiging masungit. Paano kung nag-iwan siya ng masamang impresyon sa kanyang mga nakatatanda? Hello, I didn't expect my Lito to be so lucky to be able to find such good girlfriend like you. You're really out of line. Si Lino ay lubos na nasisiyahan kay Joanne, at kasabay nito, kinindatan niya si Lito. Nang marinig ito, bahagyang namula si Joanne. Tuwang-tuwa siya kaya hindi niya itinanggi ang mga salita ni Lino. Nadama ni Lito na mas mabuting hayaan siyang isipin na si Joanne ay kanyang kasintahan kaysa udyukan ng kanyang ama na magpakasal. Kaya naman, hindi na siya nagsalita pa at tinanggap na lang ito bilang oo. Tito, kara-rating mo lang ba sa Ningjo? May alam akong napakagandang restaurant sa malapit. I'll treat you. Lihim na nagpasya si Joanne na pasayahin si Lino upang si Lito ay magkaroon ng isang tiyak na posisyon sa kanyang puso. Labis na nagulat ang mga bodyguard ni Joanne. Pagkatapos ng lahat, si Joanne ay karaniwang isang malamig na diyosa. Hindi niya inaasahan na mangungutya siya sa iba sa mababang boses. Sa natitirang bahagi ng araw, sinamahan ni Joanne si Lino na libutin ang sikat na lungsod ng Ning City. Masayang nagkukwentuhan ang dalawa. Lubhang nasiyahan si Lino sa kanyang manugang. Sumunod si Lito sa likod, punong-puno ng kawalan ng magawa ang kanyang mukha. Sa gabi, nagpaalam si Joanne kay Lino. Nang umalis si Joanne, agad na sinabi ni Lino kay Lito, "Lito, mahal na mahal ko ang babaeng ito." Si Lito ay nagkunwaring hindi naiintindihan at tumango ng casual. Magsasalita pa sana si Lino nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Nang makita niya ang text message ay bahagyang nagbago ang mukha niya, at bumalik siya sa dati. "Anak, may gagawin ako. Bumalik ka muna." Hindi na hinintay ang sagot ni Lito, tinapik niya ito sa balikat, sumakay ng taxi, at umalis. Kumunat ang noo ni Lito. Sinabi sa kanya ng kanyang intuition na may itinatago sa kanya ang kanyang ama kaya agad niyang sinundan. Kabanata 457. Ang pamilya Argel. Puno ng kagalakan ang mukha ni Dante, at tumawa siya ng malakas na may hawak na tasa ng tsaa. Sa tapat niya ay nakaupo ang isang matandang lalaki na nakasuot ng berdeng kulay abo na damit. Sa unang tingin, mukha siyang immortal. Master Josh Shangguan, aasahan kita sa pagkakataong ito. Ang 200 milyon ay maaaring ibigay sa iyo. Kailangan mo lang makipagtulungan sa amin at pilitin si Lito na ibigay ang antidote. Magalang na sabi ni Dante. Si Josh ay pinaikit niya ang kanyang mga mata, mukhang may kumpiyansa. Don't worry. He's just a young man with great experience. Kahit gaano pa siya ka-powerful, ang galing niya. Haha, wala pang 10 minutes, matapakan ko siya sa lupa, para akong pumapatay ng langgam. Saglit na nag-alinlangan si Dante. Pero, pambihira talaga ang lalaking iyon. Humph!
Nakaramdam ng kawalan ng tiwala, nagdilim ang mukha ni Josh. Ibinaba niya ang kanyang braso at lumipad pataas ang kanyang malapad na manggas. Isang pagsabog ng enerhiya na hindi nakikita ng mata ay lumipad palabas. Hung! Ang mga halijing bato sa kanilang mga bisig ay agad na nagkapira-piraso, at ang mga bato ay nahulog sa sahig. Ito ay tulad ng paghampas ng isang bagay sa hangin. Si Master Josh ay tumutugon sa kanyang reputasyon. Tila ang maliit na walang kwentang ito ay makakayanan ngayong gabi. Nang makita ito, tuwang-tuwa si Dante at pumalakpak. Sa tabi niya, nanunuya din sina Roger, Zero, at ang iba pang juniors ng pamilya Argel. Ngayong gabi, dapat kong pahirapan ang munting bastos na ito. Maghihiganti ako sa kahihiyan ko noong nakaraan. Sa isang tabi, si Feiner ay nakasuot ng pula, high-cut na damit na nagpapakita ng kanyang mga payat na binti. Puno ng puot ang maganda niyang mukha. Noong nakaraan, si Lito ay naging sanhi ng kanyang pagkatalo ng husto sa mesa at hinuberin siya ng kanyang damit. Gusto niyang patayin siya gamit ang sarili niyang mga kamay. Sa oras na ito, iniulat ng isang katulong, narito si Lino Argel. Isang masasamang ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Dante. Papasukin mo siya. Hindi nagtagal, dinala si Lino. Nadala mo na ba ang pera? Nakaupo sa isang mataas na posisyon, nagtanong si Dante ng mapagpakumbaba. Tumango si Lino. Pero kailangan mong aipangako sa akin na pagkatapos magbayad ng pera, hindi mo na pahihirapan ang anak ko. Haha, depende sa sincerity mo. Kinindatan ni Dante si Roger. Lumapit si Roger at sinabing may bastos ng ngiti, Uncle Lino, kunin ko ang card. Kailangan nating tiyakin kung mayroong 200 milyon dito. Ngumuso si Lino at kinuha ang kanyang bank card mula sa kanyang bulsa. Kinuha ni Roger ang bank card at nag-swipe dito. Nang makita niya ang numero ay nagningning ang mga mata niya. Huwag kang mag-alala. Ang 200 milyon ay hindi maliit na halaga. Ibibigay ko sa iyo ang pera. Mawawala ang gulo ng anak ko. Sabi ni Lino na may pagtatampo na mukha, tumalikod na at aalis na sana. Hoy, Tio Lino? Dahil nandito ka, hindi pa huli ang lahat para umalis pagkatapos uminom ng 2 tasa ng tsaa. Pinahinto ni Roger si Lino gamit ang kanyang mga kasanayan. Kumunat ang noo ni Lino. Hindi na kailangan. Biglang lumapit si Lino ng mahigit 100 ng mga tulisan mula sa pamilya 3. Lino, ang iyong anak ay may race 8 ng virus. Tawagan mo siya ngayon at hilingin sa kanya na ibigay ang race 8 at pakakawalan ka namin. Masayang sabi ni Dante. Bumabalik ka sa iyong salita. Galit na galit si Lino nang malaman niyang nalinlang siya. Ngumisi siya at sinabing, in your dreams. I will never call Lito. Huwag kang tumanggi sa toast at uminom ng forfeit. Talunin mo siya. Nanlamig ang mukha ni Dante at inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan. Hinampis ng isa sa kanyang mga tauhan ang binti ni Lino gamit ang isang stick. Ang mga binti ni Lino ay agad na gumawa ng isang kakila-kilabot na tunog, at ang kanyang mga buto ay ganap na nabali. Ituloy mo ang laban hanggang sasabihin niya sa akin. Puno ng kasamaan ang mukha ni Dante. Bigla na lang, si Lino ay pinalo ng napakalakas na ang kanyang ulo ay dumudugo at hindi siya makabangon sa sahig. Mula umpisa hanggang dulo, hindi siya umimik. Ang tigas talaga niya. Galit na saway ni Dante. Sa sandaling ito, isang katulong ang tumakbo sa takot. Masamang balita, dumarating si Lito. Sakto siyang dumating. Hahanapin ko na sana siya. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Dante. Gayunpaman, sa susunod na segundo, nagkaroon ng ingay sa labas, na parang may daan-daang tao na nakapalibot sa Argel's Manor. Pagkatapos, dahan-daang pumasok ang dalawa. Ang isa sa kanila ay si Lito, at ang isa ay si Master Rolifeng. Tatay. Pagpasok pa lang ni Lito sa pinto, nakita niya ang kanyang ama na nakahandusay sa sahig na duguan. Sa isang iglap, ang temperatura ng buong courtyard ay bumaba ng husto, at ang aura ni Lito ay biglang naging lubhang marahas. Si Master Rolifeng, na nakatayo sa isang tabi, ay halos hindi makayanan ang ganitong uri ng nakamamatay na aura. Lito, tere na. Gusto ka nilang patayin. Pagkasabi nito, nahimatay si Lino. Ang mukha ni Lito ay nakakatakot na madilim. Pinakain muna niya ang kanyang ama ng tableta para mapahaba ang kanyang buhay, at saka dahan-daang tumayo. Ang malamig niyang mga mata ay parang multo o halimaw. Gagantihan ko ang mga nanakit sa aking mga mahal sa buhay ng 1,000 beses. Ako, si Lito Argel, ay sumusumpa na pagkatapos ng gabing ito, ang Argel clan ay ganap na mawawasak. Siya ay labis na nagalit at ang kanyang mga mata ay namumula, tulad ng isang uhaw sa dugo na halimaw. Ang kanyang pamilya ay palaging isang masakit na lugar na hindi niya mahawakan. Mamamatay ang sinumang humipon nito. Isang ligaw at malamig na buhawi ang biglang lumitaw sa kanyang paligid.
Pagkatapos ng buhawi, nagkagulo ang eksena. Iniunat ni Lito ang kanyang kamay at kinuha ang manipis na hangin. Lumipad ng diretso sa himpapawid ang isang lalaking palasak na may pamalo. Tumigas ang mukha ni Lito habang marahas niyang iwinagayway ang kanyang kamay. Malakas na natama ng palasak ang pader, at sumambulat ang utak niya at bumagsak siya sa sahig ng malakas. Nang makita ito, natakot ang iba pang mga lalaki ng palasak kaya nabasa nila ang kanilang pantalon at tumakbo palayo. Tinamaan ni Lito ang kanyang palad, at higit sa 100 tao ang direktang durog-durog. Sila ay nahulog sa sahig sa isang gulo o splash sa Snow White Wall. Nang makita ang eksenang ito, si Roger at ang iba pang mga junior ay natakot kaya hindi sila makagalaw. Hindi nila akalain na ang kakayahan ni Lito ay aabot sa ganoong antas. Medyo nag-alala din si Dante at mabilis na tumingin kay Josh. Si Josh naman ay mahinahong umiinom ng tsaa. Nang makita niya ito, napangisi siya at sinabing, "Anong murang pakulo?" Nang makita ang reaksyon ni Josh, biglang nagkaroon ng kumpiyansa si Dante. Tumayo siya at sinabing, "Lito, nandito si Master Josh Shangguan, kaya hindi ka maaaring maging mapangahas. Ibigay mo ang antidote sa virus, at ililigtas ko ang iyong buhay. Spare my life. You're not qualified." Malamig na ngumiti si Lito, at ang kanyang mga mata ay tila kakain ng mga tao. Sa oras na ito, dumilim ang mukha ni Josh, at tumayo siya habang nasa likod ang kanyang mga kamay. "Boy, I'm Josh Shangguan. Mas mabuting kontrolin mo ang sarili mo sa harap ko." Ngumisi si Lito. "Sino ka sa tingin mo? Umalis ka, kung hindi papatayin din kita." "Good. Good. Good. Boy, ang yabang mo ay naglakas loob ka pang i-provoke ako." Si Josh ay galit na galit. Pagkatapos ng lahat, siya ang nangungunang master sa Ning Province. Kahit sa buong Jiangnan Province, lahat ay gumagalang sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na binyantaan siya ng isang batang junior. Mukhang kailangan kitang turuan ng leksyon. Hinawakan ni Josh ang kanyang balbas na may nakakatakot na tingin. Sa sandaling ito, medyo pangit ang mukha ni Master Rolifeng. Sinabi niya kay Lito, "Master Lito, itong si Josh ang pinakamataas na master sa Ning Province. Pambihira ang kanyang lakas. Kahit ako ay hindi nang ahas na harapin siya." Kasing kalmado ng tubig ang ekspresyon ni Lito. "It doesn't matter. Siguradong mamamatay siya ngayong gabi." Kabanata 458. Anak, napakayabang mo. At nakatadhana kang mapatay ng kayabangan at kamangmangan. Galit na sigaw ni Josh, at umihip ang hangin sa paligid niya, pinasabog ang kanyang damit at buhok. Mukha siyang immortal. Nang makita ito ng mga miyembro ng pamilyang Argel, lahat sila ay tumangala at diretsong lumuhod. "Master. Ito ang tunay na master." Tumingin si Roger kay Lito at Ninition, "Wala kang kabuluhan, sa tingin mo ba ay katapat mo ang master? Lumuhod ka at humingi ng awa. Baka iligtas ng amo ang iyong buhay." Sumulyap si Lito kay Josh at umiling. "Para ka lang langgam. Clown ka lang." Nang makita ang bahagyang saloobin ni Lito, si Josh ay lubos na nagalit, at ang presyon ng hangin sa paligid niya ay tumaas ng husto. Si Dante at ang iba ay namula at nakaramdam ng hingal. Si Josh ay tumayo sa hangin at mayabang na tumingin kay Lito. "Boy, sino ka sa tingin mo?" Kamakailan lang, nagkaroon ng bagong makapangyarihang figure sa Jiangnan Province. Naging kampiyon siya ng Jiangnan Martial Arts Contest sa murang edad at pinatay si Renato Wu, ang anak ng pinuno ng 10 Ultimates. Maaaring may karapatan ang makapangyarihang figurang iyon na guluhin ako, ngunit isa ka lang langgam. Kaya kitang durugan sa isang daliri. Pagkatapos noon, sinampal niya si Lito. Hindi maganda. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Master Rolifeng, at mabilis siyang humakbang para lumaban. Gayunpaman, sa sandaling hinawakan niya ang puwersa, ang kanyang mukha ay namula at nagluwa siya ng isang subo ng dugo. Pang! Sa sumunod na segundo, pinalipad siya. Nakaramdam si Master Feng ng lamig sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay patay na siya. Alinman sa kanyang mga panloob na organo ay nasira o siya ay nabasag hanggang sa mamatay. Biglang may humawak sa likod niya. Isang tuloy-tuloy na daloy ng malakas na panloob na lakas ang nagpoprotekta sa kanya at inalis ang lakas ng pag-atake ni Josh. Ang ika-4 na master ng Wind Nation ay ligtas na nakarating sa sahig. Tumingin siya kay Lito sa likod niya at lumuhod sa harap niya. "Salamat, Master Lito." Ikinawi ni Lito ang kanyang kamay at tumingin kay Josh na walang ekspresyon sa kanyang mukha. Nagulat si Josh. Hinaplos niya ang kanyang balbas at nakangising sinabing, "Anak, hindi ko akalain na may ganoon ka palang kakayahan. Sino ang amo mo?" Bahagyang sinabi ni Lito, "Masyado kang madaldal. Halika dito dali. Papatayin kita. Ikaw." Pinanlakihan ni Josh ang kanyang mga mata at maaaring maglabas ng apoy.
Namumula ang kanyang mga mata, lumilipad ang kanyang buhok, at tumuntong sa sahig. Pang! Isang bitik ang lumitaw sa sahig, at ang mga tile sa sahig ay sumabog, na umaabot hanggang sa paanan ni Lito. Pinaikit ni Lito ang kanyang mga mata at itinapakan ang kanyang paa sa sahig. Humph! Nililigawan mo si kamatayan. How dare you confront me head-on? Si Josh at mukha siyang mayabang. Gayunpaman, sa susunod na segundo, biglang nagbago ang kanyang mukha. Dumagundong ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa at nagsimulang manginig ng mahina, na parang may lindol. Hindi maganda. Naramdaman niya ang isang napakalakas na puwersa na dumadaloy sa ilalim ng kanyang mga paa. Pang! Sa isang malakas na putok, direktang pinalipad si Josh. Dumura siya ng isang subo ng dugo at itinuro si Lito, puno ng takot ang mukha nito. Ikaw, sino ka ba talaga? Lumapit si Lito, tinapakan ang kanyang ulo, at ulong, makinig kang mabuti. Ang kampyon ng Jiangnan Martial Arts Contest na binanggit mo ay ako. Nang marinig ito, nagulat si Josh. Well, since alam mo na, you can go on your way with peace of mind. Pagkatapos noon, inapakan ni Lito ang kanyang ulo at binasag ito. Nang makita na ang ulo ni Josh ay nadurog na parang pakwan, sina Dante, Roger, at ang iba pang miyembro ng pamilyang Argel ay natakot at bumagsak sa sahig. Ngayon, dapat alam mo kung anong klaseng pag-iral ako. Ang malamig na tingin ni Lito ay dumaan sa karamihan. Lito, nagkamali ako. Pakiusap bitawan mo kami. Lubos na napagtanto ni Dante na siya ay mali, nakakatawang mali. 10 taon na ang nakalilipas, ang mahina at walang kwentang si Lito ay matagal nang nawala. Sa halip, siya ay pinalitan ng isang misteryoso, makapangyarihan, at malamig na kabataan. Siya ay natakot sa labas ng kanyang talino. Kung naging mas malupit si Lito, nawasak na sana ang pamilya Argel dito ngayon. Sa pag-iisip nito, hindi niya maiwasang manginig at tumama ang ulo niya sa sahig. Lolo, bakit kailangan mong mamalamos ng walang kwenta? Magkaangkan tayo. Bilang collateral branch, wala siya. Umuungol si Roger sa kawalan ng kasiyahan. 2 araw na ang nakakaraan, dahil sa KTV, hindi siya umasta gaya ni Lito. Si Susan ang nagkusa na makipaghiwalay sa kanya. Sa makatuwid, lubusan niyang kinasusuklaman si Lito. Pak! Sinampal ni Dante si Roger sa mukha. Bastos, gusto mo ba tayong patayin? Shut up! Magsasalita na sana si Roger nang may kamay na humawak sa kwelyo niya at binuhat siya. Malamig na ngumiti si Lito. Mukhang mahilig kang manayre ng tao. Hindi ito magandang ugali. Pagkatapos noon, lumitaw ang isang pilak na karayom sa dulo ng kanyang daliri at tumusok sa lalamunan ni Roger. Ah! Ah! Sumigaw si Roger, ngunit natakot siya nang makitang hindi siya makapagsalita. Hindi mo susumpi ng sinuman sa buhay na ito. Ang sulok ng bibig ni Lito ay kumarba sa isang nakakatakot na ngiti, at direkta niyang itinapon si Roger. Pagkatapos, hinawakan niya ang leeg ni Dante. How dare you touch my dad? Uhaw sa dugo siyang ngumisi, na inilantad ang isang bibig ng mapuputing ngipin. Ninatngat ni Dante ang kanyang mga ngipin at sinabing, kung gusto mo akong patayin, papatayin mo na. Bigyan mo ako ng mabilis na kamatayan. Ngumiti si Lito at umiling. Mamatay. Hindi ba't napakadali niyan? Ipaparamdam ko sa'yo na patay ka na. Sa isang pitik ng kanyang daliri, ang mga pilak na karayom ay tumusok sa katawan ni Dante at ng iba pa. Natigilan si Dante sa una, ngunit pagkatapos ay naramdaman niya na parang ngumunguya sa kanya ang libu-libong langgam. Sa sobrang sakit ay gusto na niyang mamatay. Sa ilang sandali, umaangal ang buong bakuran. Walang pakialam siyang tumingin sa mga taong gumugulong sa sahig, nang walang anumang simpatiya. Binuhat niya ang kanyang ama sa kanyang likod at sinabi kay Master Feng, bantayan mo sila. Kung sino man ang hindi makatiis at magpakamatay, pigilan mo sila. Oo. Puno ng takot ang mukha ni Master Feng. Para iparamdam sa mga taong ito na parang nabubuhay sila ng mas masahol pa sa kamatayan at hindi magpakamatay, tila nagalit talaga si Master Lito. Dinala ni Lito ang kanyang ama pabalik sa hotel at ginamo ang kanyang ama. Iminulat ni Lino ang kanyang mga mata at nakahinga ng maluwag nang makita niyang maayos na ang kanyang anak. Dad, don't hide anything from me in the future. I'm not anymore what I was 10 years ago. I have the ability to protect you and Chenner. Tumingin si Lito sa kanyang ama at galit na sinabi. Haha, brat, huwag kang magpapahangin. Bilasan mo buhusan mo ako ng isang basong tubig. Tinapik ni Lino si Lito sa balikat. Ngumiti din si Lito at tumalikod para kumuha ng tubig. Sa pagtingin sa likod ng kanyang anak, masasabi ni Lino na siya ay nasa hustong gulang na. Napuno ng mga iniisip ang kanyang isip.
Hindi siya nagtanong kung paano siya nailigtas ni Lito, ni hindi niya tinanong kung ano ang nangyari sa pamilya Argel. Ang dahilan ay napakasimple. Naniwala siya sa kanyang anak. Yanran, nakita mo ba iyon? Lumaki na ang anak natin at naging matigas na ang pakpak niya. Kaya niya itong pangalagaan mag-isa. Naisip niya ang babaeng laging nakabaon sa kanyang puso. Dad, bakit ka umiiyak? Lumingon si Lito at nagtatakang nagtanong nang makita niya ang mga luha ng kanyang ama. Pinunasan ni Lino ang kanyang mga luha at umiling. Wala naman. Ibinigay ni Lito ang baso sa kanyang ama, nag-alinlangan sandali, at sa wakas ay hindi napigil ang magsalita. Tay, may isang tanong na lagi kong gustong itanong sa iyo, ang nanay ko. Ang kamay ni Lino ay biglang nanginginig, at ang kanyang mukha ay biglang nagdilim. Lito, pagdating ng panahon, natural kong sasabihin sa iyo ang tungkol dito, ngunit hindi sa ngayon. Tumangging sumuko si Lito at gustong magtanong muli. Ikinaway ni Lino ang kanyang kamay at pagod na sinabi, pagod na ako. Kailangan mo ring bumalik. Halatang ayaw pag-usapan ng kanyang ama ang tungkol dito. Kahit na gustong malaman pa ni Lito, ayaw niyang magtanong, kaya kailangan niyang sumuko. Kinaumagahan, pumunta si Lito para gamutin si Jess Liang. Bago pumunta sa pamilya Liang, kailangan niyang maghanda ng mga gamot, kaya pumunta muna siya sa botika. Pagkatapos ng ilang ikot ng pamimili, pumili siya ng isang napakamarangyang botika. Dahil bihira lang ang mga gamot na gusto niyang bilhin, maaaring wala sa maliit na botika. Pagkapasok, sinabi niya sa katulong sa tindahan ang tungkol sa mga gamot na gusto niyang bilhin, at pumunta ang katulong sa tindahan upang ihanda ang mga ito. Naghintay si Lito ng may pagkabagot. Sa oras na ito, mabilis na pumasok ang isang magandang babae mula sa labas ng pinto. Ang mga tampok ng mukha ng dilag ay katangi-tangi at napakarilag. Nakasuot siya ng red silk suit na may curvy curves. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay nakatali sa isang bun, at ang kanyang payat at tuwid na mga binti ay nababalot ng sexing itim na medyas. Kaakit-akit ang kanyang figure. Pagpasok pa lang niya ay nakuha na niya ang atensyon ng lahat ng lalaki sa botika. Kabanata 459. May hawak na race 8 ang magandang babae at nagmamadaling pumunta sa counter. Sa likod niya ay isang matandang lalaki na mukhang doktor ng local medicine. Kunin mo sa akin itong mga sangkap na panggamot. Bilisan mo. Nag-aalalang sabi ng magandang babae. Nakatayo sa tabi niya, casual na sinulyapan ni Lito ang race 8 at agad na umiling. Little brother, you shook your head now. May objections ka ba sa race 8 na ito? Curious na tanong ng matandang lalaki na mukhang doktor ng local medicine. Tumango si Lito. May mali sa race 8 na ito. Nang marinig ito ng matanda, medyo nalungkot ang matanda, ngunit pinipigilan pa rin niya ang kanyang galit at magalang na sinabi, haha, kapatid, local medicine practitioner ka rin ba? I guess so. Itinuro ni Lito ang race 8 at sinabing, hindi magagamit ang race 8 na ito. Papatayin ng tao nito. Nang marinig iyon, biglang nagbago ang mukha ng matandang local medicine. Kuya Lou, huwag mo siyang pakinggan. Napakabata pa niya. Paano siya magiging doktor ng local medicine? Halatang walang kwenta. Inilibot ng magandang babae ang kanyang mga mata kay Lito at masungit na sinabi. Ang kanyang pangalan ay Wanwan. May sakit sa kanyang pamilya. Kinailangan siya ng maraming pagsisikap upang mahanap ang gayong bihirang race 8, ngunit sinabi sa kanya na may mali dito. Ito ay katawa-tawa. Nagkibit balikat si Lito. Kung ayaw mong maniwala sa akin, so be it. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ngumuso si Wanwan at ayaw niyang pansinin si Lito. Ang race 8 na ito ay ang ancestral heirloom ng aking pamilya. Napakahalaga nito. Paano magkakaroon ng anumang mga problema? Little kapatid, mangyaring bawiin ang iyong mga salita, o hindi ako magiging magalang. Sabi ni Elder Lo na hindi kumbinsido. Sa oras na ito, lahat ng mga halamang gamot ni Lito ay nakaimpake na. Kinuha niya ang panulat sa counter, naglabas ng panulat, at nagsimulang magsulat. Eto. Sundin mo itong utos. Ibinigay ni Lito ang race 8 kay Wanwan at hindi nagpaliwanag ng anuman. Kung tutuusin, nagmamadali siyang pumunta sa bahay ni Jess. Ang loko. Akala mo ba isa kang doktor na gumagawa ng milagro? Hindi man lang tiningnan ni Wanwan ang race 8 na ibinigay sa kanya ni Lito. Nilukot niya ito para maging bola at itinapon sa basurahan. Gusto kong makita kung ano ang isinulat niya. Ngumisi si Elder Lo, kinuha ang bola ng papel, at dahan-daang ibinuka ito. Kuya Lo, sa tingin mo ba kaya niyang sumulat ng race 8? Nakakatawa. Sa tingin ko isa siyang malaking sinungaling. Hindi ito gustong makita ni Wanwan. Ito ay, biglang bumulala si Elder Lo.
Sa pagtingin sa kulubot na Race Eta, biglang lumiwanag ang kanyang malabo na matandang mata. Kumunat ang noo ni Wanwan. Anong problema? Nagmamadaling kinuha ni Elder Lo ang kanyang salamin at maingat na tiningnan ang Race Eta ni Lito. Galing. Kamangha-manghang. Nakikita ko. Habang nagsasalita siya, kinuha niya ang formula ng gamot ng kanyang pamilya at sinimulang basahin ito. Kuya Lo, anong nangyayari? Ano ang maganda sa Race Eta niya? Nilito si Wanwan. Nagniningning ang mga mata ni Mr. Lo, at puno ng pananabik ang kanyang mga mata. Miss, ang Race Eta na ito ay talagang isang himala. Ngayon alam ko na sa wakas kung ano ang mali sa ating Race Eta. Tumingin siya sa labas ng pinto na may paghanga sa mukha. Tama ang binata. Ang Race Eta ko talaga ay hindi nararapat. Buti na lang at pinaalalahanan niya ako. Kung hindi, natatakot akong magkamali ako. Sa pagtingin sa halos nakakabaliw na tingin ni Elder Lo, hindi makapaniwala si Wanwan. Ibig mong sabihin, doktor talaga ng local medicine ang lalaking iyon. Hindi. Umiling si Elder Lo at tuwang-tuwang sinabi, maaari niyang isulat ang Race Eta na ito ng basta-basta. Tiyak na hindi siya isang ordinaryong local medicine practitioner. Sa kanyang mga nagawa, kahit sa buong syudad, hindi hihigit sa 3 local medicine practitioner ang makakalaban sa kanya. Ano? Biglang nagtaas ng boses si Wanwan, at isang matinding panghihinayang ang bumalot sa kanyang puso. Kung alam niyang magiging ganito, iingatan niya ito. Agad siyang natauhan at humarap sa pinto. Si Lito ay wala kahit saan. Sayang. Ang magandang mukha ni Wanwan ay puno ng pagkabigo, at ang hitsura ng binata ay lumitaw sa kanyang isipan, na lalong nagpalungkot sa kanya. Divine Doctor, maaari ba kitang makilala muli sa hinaharap? She murmured. Sa tahanan ni Jess Liang. Pagpasok pa lang ni Lito sa pinto, magiliw siyang sinalubong ni Jess. Mahusay na Dr. Argel, magsimula na tayo. Hindi na niya hinintay na sabihin. Sa pag-aakalang makaka-recover siya ngayon, sobrang excited si Jess kaya hindi siya nakatulog kagabi. Tito, ito ba ang miracle working doctor na nabanggit mo? Sa sandaling ito, lumabas ang isang binata na may hawak na mangkok ng sopas. Tinitigan niya si Lito na may hindi magiliw na ekspresyon. Isang payat na lalaking nakasuot ng puting Amerikana ang sumunod sa kanya palabas. Malinaw, siya ang pribadong doktor ni Jess. Tumango si Jess at ipinakilala siya kay Lito. Ito ang aking pamangkin, si Kang Liang. Tumango si Lito. Ilabas ang bar aisles at punuin ito ng mainit na tubig. Natigilan si Jess at agad na inutusang ilabas ang bar aisles na kahoy, na kalahating taas ng isang lalaki. Inilabas niya ang mga halamang gamot at ibinuhos sa tubig. Kaagad, napuno ng amoy ng mga halamang gamot ang buong silid at nagpa-refresh sa lahat. Sige, pasok na tayo. Walang pakialam na sabi ni Lito. Hindi makapaniwala si Jess. At pagkatapos, si Lito ay naliligaw. What do you mean by after? Walang after. Maligo ka na lang at gagaling ka na. Nang marinig ito, bahagyang kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Jess. Hahaha. Sa kabilang banda, humagalpak ng tawa si Kang at iba pang mga doktor. Boy, are you teasing us? Maaari mong gamutin ang mga sakit sa pamamagitan ng pagligo. Bakit hindi mo sabihin na maaari mong gamutin ang mga sakit sa pamamagitan ng pagtulog? Mahinahong sumagot si Lito, oo, ngunit mas mabagal ito kaysa sa pagligo. Uncle, saan mo nahanap ang freak na ito? Kalokohan ang sinasabi niya. Puno ng paghamak ang mukha ni Kang. Mr. Liang, I don't think you're in bad mood because of your illness. But please don't believe this kind of charlatan who has no medical skills. Tumango ang pribadong doktor. Saglit na nag-alinlangan si Jess. Naniniwala siya sa mga kasanayan ni Lito sa medisina, ngunit parang hindi kapani-pani walang maligo at gamutin ang sakit. Ikinaway ni Kang ang kanyang kamay at humingi ng tulong. Mga bantay, itapon mo ang sinungaling na ito. Tinuro niya si Lito. Umalis ka. Don't let me do it, or you won't get what you want. Sa sumunod na segundo, hinawakan ni Lito ang kanyang kamay. Basag. Ang kanyang mga daliri ay nabasag sa 90 degrees. Ah! Yung kamay ko. Malungkot na sumigaw si Kang, at ang sopas ng gamot sa kanyang kamay ay dumula sa kanyang kamay. Inagaw ni Lito ang mangkok ng gamot at inamoy ito. Bahagyang nakakunot ang sulok ng kanyang bibig. Oo naman. Mr. Liang, araw-araw mo bang iniinom itong gamot? Tumingin si Lito kay Jess. Natigilan si Jess. Hindi niya inaasahan na itatanong ito ni Lito. Tumango siya at sinabing, yes, this is a match for Dr. Gao. What's wrong? Haha, wala lang. Nilagyan lang ng mabagal na lason.
Kung uminom ka pa ng 10 araw o kalahating buwan, baka sumakay ka sa crane sa kanluran. Hindi nagmamadaling sabi ni Lito. Ano? Nang marinig ito, biglang nagbago ang mukha ni Jess, at agad siyang tumingin kay Kang. Kalokohan, sinisiraan mo ako. Sa tingin mo ba miracle doctor ka? Isang simoy lang at malalaman mo na may lason. Uncle, he wronged me. We are family. You have to believe me. Sigaw ni Kang kay Jess. Mapatla ang mukha ni Jess, at nahihirapan siyang sinabi, mahusay na Dr. Argel, hindi dapat. Sa kalagitnaan ng kanyang pangungusap, ngini siya ni Lito. Kung hindi mo aaminin, madali lang. Direkta niyang tinusok ang isang pilak na karayom sa katawan ni Kang. Sobrang makati. Hahaha. Sobrang makati. Naramdaman ni Kang na parang gumagapang ang mga langgam sa buong katawan niya, at maging ang kanyang mga buto ay nangangati. Napakamot siya sa katawan, at maya-maya, ang buong katawan niya ay may sugat ng kamot. Hindi. Mamamatay na ako. Tulungan mo ako. Gumapang siya sa paanan ni Lito at nagmakaawa sa kanya. Si Lito ay nanatiling kalmado at hindi natinag. To be honest, I'll give you the antidote. May laman ba sa gamot? Wala. Wala. Ninatngat ang ngipin ni Kang at tumangging aminin ito. Haha, dadami na daw ang dosis. Ngumisi si Lito at isang pilak na karayom ang lumipad palabas. Agad na tumindi ang Katie sa katawan ni Kang. Naramdaman lang niya na mas mabuting mamatay kaysa mabuhay. Aaminin ko. Inaamin ko. Hiniling ko kay Dr. Gao na lagyan ng lason ang gamot. Walang anak ang matanda. Basta mamatay siya ng maaga, sa akin ang pag-aari niya. Sabi niya habang umuungol. Masamang hayop ka. Agad na nagalit si Jess at agad na inutusan ang kanyang mga tauhan, ilayo ang taong ito at ang doktor at pilayin ang kanilang dalawang binti. Mr. Liang. Please spare my life. Natakot si Dr. Gao kaya napaupo siya sa sahig. Matapos alisin ng kanyang mga tauhan ang umuungol na si Kang at ang doktor, si Jess ay yumuko ng may paggalang kay Lito. Mahusay na Dr. Argel, hindi kita mababayaran sa pagligtas mo sa aking buhay. Simula ngayon, ikaw na ang aking isinilang na kamag-anak. Kabanata 406 na po. Sige, treat muna kita. Sa harap ng pasasalamat ni Jess, mukhang walang malasakit si Lito. Tumango si Jess at hindi na nag-alinlangan pa. Nagpalit siya ng pijama at handa nang pumasok sa bar aisles. Sa oras na ito, 2 tao ang mabilis na pumasok. Isang lalaki at isang babae. Tumingin si Lito sa tao at medyo nagulat. Hindi niya inaasahan na nagkataon lang pala. Si Wanwan iyon, nakakakilala lang niya sa botika. Tay, anong ginagawa mo? Nagtataka na tanong ni Wanwan. Nang makita ni Jess ang kanyang anak, nagpakita siya ng mapagmahal na tingin at sinabing, ginagamot ko ang sakit. Para gumaling ng sakit. Paano mo gagamutin ang ganitong sakit? Dad, nakinig ka na naman ba sa mga kalokohan ng sinungaling? Kumunat ang noo ni Wanwan at galit na sinabi. How dare you? Wanwan, huwag kang magsalita ng kalokohan. Laking gulat ni Jess na siya ay nagpawis ng malamig. Galit siyang sumigaw, dahil sa takot na baka mairita si Lito sa mga salita ng kanyang anak. Dad, kung ayaw mong sabihin, edi wag mong sabihin. Bakit mo ako sinisigawan? Bagamat si Wanwan ay isang malakas na babae sa labas, siya ay kumilos pa rin tulad ng isang maliit na batang babae sa harap ng kanyang pinakamamahal na ama. Hayaan mong ipakilala ko siya sa iyo. This is great Dr. Argel. Last time noong nagkasakit ang tatay mo, niligtas niya ang buhay ko. Tumingin si Jess kay Lito. Si Lito ay nakatayo sa likod ng isang palayok ng halaman. Hindi ito napansin ni Wanwan noong una, ngunit nang sundan niya ang tingin ng kanyang ama, nagningning ang kanyang mga mata. Ikaw ito. Matagal na niyang gustong makilala si Dr. Argel, na binanggit ng kanyang ama. Hindi niya inaasahan na siya ang lalaking nakilala niya sa botika. Medyo nagulat si Jess. Magkakilala kayo. Bago pa makasagot si Wanwan, mabilis na lumapit si Elder Lo at maingat na kinuha ang kulubot na race 8 na isinulat ni Lito mula sa kanyang kamay. Little brother, I apologize to you for my previous attitude. Tama ang sinabi mo. May epekto nga ang race 8 ako. Please don't take it to heart. Si Elder Lo ay mukhang taos puso at ang kanyang saloobin ay napakagalang. Ikinawi ni Lito ang kanyang kamay at hindi ito isinapuso. Maingat na tinanong ni Mr. Lo, Little brother, maaari mo bang sabihin sa akin kung saan mo nakuha ang race 8 na ito? Walang pakialam na sinabi ni Lito, isinulat ko ito ayon sa iyong race 8. Ano? Ibinuko ni Mr. Lo ang kanyang bibig sa pagkagulat at mapait na ngumiti. Nako, nahihiya ako. Ilang dekada na akong nag-aaral ng medisina, pero hindi ko kayang ikumpara sa'yo. Bigla siyang may naisip at puno ng excitement ang mukha niya.
Hinawakan niya ang kamay ni Lito at sinabing, "Maliit na kapatid, maaari mo bang ibenta sa akin ang Race 8 na ito sa anumang presyo? Sa iyong mga kasanayang medikal, hindi ka dapat kilala sa Ningyo. Sumama ka sa akin sa kabisera at gamitin ang iyong mga kasanayang medikal upang isulong ang tradisyonal na gamot, upang maunawaan ng buong mundo ang mga misteryo at kadakilaan ng tradisyonal na gamot." Nang makitang hindi natin nagsilito, sinabi ni Ginoong Lu sa lahat ng bagay, "Para sabihin sa iyo ang totoo, ako ay isang doktor na tagapayo ng Universidad ng Tradisyonal na Medisina sa lungsod ng Jingcheng. Sa larangan ng tradisyonal na panggagamot, medyo mababaw pa rin ako. Hanggat tumango ka, magagawa kitang tanyag." Akala niya ay papayag si Lito sa kanyang kahilingan. Gayunpaman, paumanhin, hindi ako interesado. Kung gusto mo ang Race 8, kunin mo lang. Hindi ko kailangan ng pera. Umiling si Lito. Natigilan si Elder Lo. Karaniwan, ang mga kabataan ay nagustuhan na ituloy ang katanyagan at kita. Hindi niya akalain na tatanggi pala ang binata sa kanyang harapan. Mas kumbinsido siya sa kanyang puso na tiyak na hindi simple ang binatang ito. "Are you sure na gagaling ang papa ko pagkatapos maligo?" Si Wanwan ay hindi naniwala sa kanya at nagtanong kay Lito na may kainahinala. Tumawa si Lito. "Kung hindi ka naniniwala sa akin, tumaya tayo." Curious na tanong ni Wanwan, "Anong klaseng taya?" "Kung hindi gumaling ang kanyang karamdaman, hahayaan kita kung ano ang gusto mo. Hindi problema kung mabali ang mga paa ko. Kung gumaling ang sakit ng iyong ama." Ang mga sulok ng labi ni Lito ay gumulong sa isang masamang ngiti. Ngumuso si Wanwan. "Sabihin mo, basta mapagaling mo ang tatay ko, kaya kong gawin ang lahat." "Oh, okay. Pagkatapos ay samahan mo ako sa isang gabi ng tagsibol." Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Lito. Sa sandaling sinabi niya iyon, si Jess, na nakatayo sa isang tabi, ay halos masamid sa sarili niyang laway. Natigilan si Wanwan sa una, at pagkatapos ay namula ang kanyang magandang mukha. "Ikaw. Hooligan ka. Mabahong rogue." Sa sobrang galit ni Wanwan ay itinaas niya ang kanyang paa at sinipa si Lito. Ngumiti si Lito at iniwasan ito. Umubo siya ng tuyo at sinabing, "Nagbibiro lang ako. Kapag natalo ka, pwede mo akong i-treat ng pagkain. Okay lang ba?" Sa oras na ito, sinabi ni Jess, "Mahusay na Dr. Argel, kung talagang sa tingin mo ay mabuti ang aking anak, wala akong pakialam na magkasama kayo." Siya ay nasa mundo ng negosyo sa loob ng maraming taon, kaya alam niya kung paano makilala ang mga tao. Bagamat ilang beses pa lang niyang nakilala si Lito, sigurado na siya sa kanyang pagkatao. Siya ay talagang isang tao na karapat-dapat na pagkatiwalaan. "Dad, ano bang pinagsasabi mo? Ngayon ko lang nakilala ang lalaking ito." Galit na sigaw ni Wanwan. Tumango si Jess. "Tama. Dapat lalo kayong magkasundo at dahan-daang maging pamilyar sa isa't isa." Galit na galit si Wanwan kaya ipinadyak niya ang kanyang mga paa. "Dad, bata pa po ako. Bakit po kayo nagmamadaling itulak ako palabas? Tsaka ang lalaking papakasalan ko ay isa sa pinakasikat na lalaki sa mundo. Malayo pa sa akin ang lalaking ito." Sumulyap si Wanwan kay Lito na may bakas ng panghahamak sa kanyang mapagmataas na mukha. "Haha, Miss Liang, huwag ka masyadong mag-isip. Wala akong nararamdaman sa'yo." Naramdaman ni Lito na malapit nang matapos ang biro. Pinandilatan ni Wanwan si Lito at ngumuso sa kanyang puso, "Nagsisinungaling ka." Sa kanyang figure, hitsura, at background ng pamilya, palagi siyang hinahabol. Siguradong natukso ang lalaking ito. Matigas lang ang ulo niya. Walang pakialam si Lito sa naisip niya at sinabi kay Jess, "Magsimula na tayo." Tumango si Jess at dumiretso sa barrel. Kasabay nito, kinaway ang mga daliri ni Lito, at isa-isang tumusok ang 18 na matingkad na pilak na karayom na 18 pangunahing akupoint ni Jess. Umupo si Wanwan sa isang tabi. Gusto niyang makita kung anong mga trick ang kayang gawin ng lalaking ito. Noong una, walang reaksyon si Jess. Tatanungin sana siya ni Wanwan nang biglang nagbago ang katawan ni Jess. Ang kanyang buong katawan ay pula, at ang mga tipak ng itim na gas ay umaapaw mula sa tuktok ng kanyang ulo. Nang makita ang kakaibang eksenang ito, natakot si Wanwan kaya tinakpan niya ang kanyang bibig at hindi naglakas loob na gumawa ng ingay. Komportableng bumantong hininga si Jess at nakaramdam ng pahinga. Ang itim na hangin ay unti-unting kumupas, at nang tuluyan na itong mawala, nakaramdam si Jess ng walang katulad na kagaanan. Mas maganda ang buong katawan niya kaysa noong bata pa siya. "Ang iyong sakit ay ganap na gumaling." Mahinahong sabi ni Lito. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Jess na hindi niya alam kung ano ang sasabihin. "Mahusay na Dr. Argel, hindi ko alam kung paano magpapasalamat sa iyo."
Kung mayroon kang anumang mga utos sa hinaharap, ako, si Jess Liang, ay gagawin ang aking makakaya. Sa oras na ito, ngumuso si Wanwan. Ayaw man niyang aminin, iba talaga ang kalagayan ng kanyang ama kumpara noon. Namumula ang mukha niya. Malinaw, gumana ang pamamaraan ni Lito. Miss Liang, may utang ka sa akin. Huwag mong kalimutan. Tinukso ni Lito si Wanwan. Pagkatapos noon, umalis si Lito at iniwan ang pamilya Liang. Nagmamadaling hinimok ni Jess ang kanyang anak na babae. Wanwan, ihatid mo na si Dr. Argel. Galit na sinabi ni Wanwan, bakit gusto mong ihiwalay kita? Tatay, gagawin mo ba talaga kaming mag-asawa? Gusto mo ba akong maghatid? Biglang nagtaas ng boses si Jess at sumigaw. Nagulat si Wanwan at ngumuso na may hinaing. Why are you so loud? I'll give it to you.